So Jesus Christ here in this gospel, sinabi, para makilala na kayo ay mga alagad ko. Alam niyo po, meron pong isang diocese, sila ay nangangarap na lahat ng Katoliko sa kanilang lugar ay magkaroon ng ID. Nakalagay sa ID, I am a Catholic. Tapos nakalagay ang picture nila, nakalagay ang pangalan nila, nakalagay din kung saan sila kabilang na parokya. Yun yung pangarap nila. Hindi nila magawa-gawa kasi napapakamot ang pare eh. Bakit napapakamot ang mga pare? Hindi naman mahirap na i-gather ang mga pangalan ng mga taong nasasakupan. Hindi rin mahirap na magpa-print ng maraming ID. In fact, kayang-kaya natin gawin yon. Ang problema ay yung nakalagay doon sa likuran. Ano yung nakalagay doon sa likuran? In case of emergency, call my parish priests. So imagine, no? Lahat ng naghihingalo talaga, tatawagan ang parish priest sila para bigyan ng huling ritual, no? Kada madaling araw niyan, sigurado, hindi na makakatulog ang pare. Kaya, hindi magkatotoo yung pangarap nilang magkaroon ng ID ang bawat isa. Pero paano po ba malalaman ang pagkakakilanlan ng isang tao bilang tagasunod ni Kristo? Ito po ba'y maglagay lamang ng krus sa kanyang leeg? Ito po ba ay maglagay lamang po ng parang rosaryo sa kanyang punyal? Ito po ba ay magsuot ng belo? Ito po ba ay magsuot ng t-shirt na mayroong nakalagay, ako ay tagasunod ni Kristo? How can you show that you are a follower of Jesus Christ? How could people identify you? Ano yung pagkakakilanlan ng isang Kristiyano? Ito po ang sagot. Jesus Christ said, love one another. Kapag dala-dala mo yung pag-ibig, ikaw ay makikilala na alagad ni Kristo. Ngayon, ito ang problema. Meron tayong iba-ibang pagkakakilanlan o pagkakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Kasi ang pag-ibig na alam natin, very romantic. Di ba? Natatandaan nyo, nung niligawan kayo ni tatay, yung kilig na kilig kayo, yun. Yun yung alam natin kung kailan ako kikiligin. There is love. Love is in the air. Di ba? Paano na pag wala na yung kilig? Paano na kung naiinis ka na sa asawa mo? Di ba? Dati, anino pa lang, talaga naman, no? Hindi ka na makapakali. Ngayon, anino pa lang, naiinis ka na. Kaya minsan, meron na po akong kinasal, no? 65 years, no? Tinanong ko po sila kung ano ang sikreto. No, bago ko itanong kung ano ang sikreto, tinanong ko sila, wala po ba kayong pagsisisi na 65 years kayo nagsama, no? Doon sa 65 years, never po ba kayo nagsisi? Ang sagot nila, never naman po kami nagsisi. Yun yung unang sagot. Pangalawa, talaga po ba after 65 years, gusto nyo pa rin panibaguhin? Sabi niya, opo, Father, 65 years, paninibaguhin namin, i-renew po namin. Ang pangatlong tanong ko, talagang compatible kayo? Ano ba ang sikreto? Hindi ba kayo nag-away? Sabi ni nanay, nag-away po kami. Maraming beses nga, muntik na kaming maghiwalay. Tapos sa pansin ko, yung mata ng tatay ni Lolo, medyo maluwa-luwa na. Kaya tinanong ko na si tatay, Lolo, ano po bang sikreto? Paano po kayo nag-stay ng mahabang taon? Sabi niya doon, tama nga yung sinabi ni Nanang, no? Muntik na nga kami, maraming pagsubok, pero natutunan ko kung paano talaga umibig. Sabi ko, paano po? Sabi niya, every day, sa paggising ko, sa pagmulat ko, ang priority ko ay ang kaligayahan ng asawa ko. Galing, no? Sabihin niyo sa mga asawa niyo, "Uy, makinig ka kay Father. Yung pala ang sikreto para magtagal tayo. Ang priority mo,
ay yung kaligayahan ko. Hindi, it is also vice versa, no? If you will prioritize the happiness of others, not your own happiness, kasi ganun yung orientation natin eh. Kung saan tayo kikita, saan tayo hahamig, saan yung advantage natin, yun yung kukunin natin direksyon. Pero sa marriage pala, it is always your wife. It is always your husband. Laging palabas, laging pabigay. Minsan, walang pahamig. And they have lasted for 65 years. Mga kapatid, ang ganda. Bakit? Napakinggan natin sa pangalawang pagbasa, sinabi ng kordero na pagmasdan nyo kung paano ko binago ang lahat ng bagay. You know, ano ang kayang magpabago sa isang tao? Hindi pananakot eh. Hindi pananakot. Palagay ko iniisip nyo, Father, kayang-kaya kong baguhin yung taong yan. Bubulagin ko lang siya, pamumudbudan ko lang siya ng pera. Alam nyo, after a while, kahit minsan makikinig sa iyan, after a while, hindi na rin eh. Pero ano ang kayang magpabago ng lahat? Pag-ibig. In fact, diyan nga nangyari kung bakit maraming mga Romano, Pagano at Hentil ang nakilala ang pananampalatayang Kristyanismo. Bakit? Nung nakita nila yung mga Kristiyano kung paano nagmamahalan sa isa't isa, ito yung sinabi nila, look how they are loving one another. Nagugulat sila, bakit nila inaalagaan ang isa't isa? Bakit sila nagmamalasakitan? Bakit sila nagtutulungan? Bakit sila nag-iibigan? And that is the reason why they have converted to Christianity, because they were attracted on how they are relating to one another. Not just an ordinary relationship, but it is loving relationship. Kayang baguhin. Sabi, ang pag-ibig na kung saan kayang magbago, hindi ang pananakot. Ang pag-ibig na kung saan kayang baguhin ang lungkot sa aliw. Kayang tumalo ng kamatayan. Nagbibigay ng buhay at pag-asa. Nagbibigay rin ng bagong paglikha. Love one another. Pag-ibig, yung mag-ibigan tayo. Pero hindi tumigil doon yun. Hindi lamang isang commandment, isang utos. Sabi ni Jesucristo, love one another as I have loved you. Kung paano ko kayo minahal, yun yung antas ng pagmamahal nyo sa isa't isa. Hindi ordinaryong klase ng pag-ibig. Hindi pag-ibig na makasarili. Hindi pag-ibig na hihingi ng sukli. Diba? Kung iisipin nyo, Father, basta mutual lang po. Give and take. Give and take. No? Lagi natin naririnig yan. Pero ito yung tanong, paano kaya kung wala nang mag-give? Kaya pa kayang magmahal? Ay, wala na yan, Father. Ibang usapan na yan. Paano kaya kung wala nang matake? O, parehas din. Ibang usapan na yan, Father, dapat give and take. Pero alam natin, darating ang punto sa pagmamahalan na wala talagang kaya ng ibigay. Ngayon, posible ba na magpatuloy sa pag-ibig? Ang sagot, kung ang pinag-uusapan natin pag-ibig ng tao, hindi na. Pero kung ito ay pag-ibig ng Diyos, as I have loved you, merong tsansa na magpatuloy. Mga mag-asawa, tandaan nyo yung inyong sumpaan sa isa't isa. Nung kayo'y ikinasal, ano yung sumpaan nyo? For better or for worse, in richer and in poorer, in sickness and in health, till death do us part. Ang problema, ang nanatili na lang, for better, in health and in richer.
Paano kapag bumaliktad ang lahat-lahat? Paano kung worse na ang sitwasyon? Paano kung hindi na richer? Kung hirap na? Paano kung mayroong ng sakit ang iyong minamahal? Alagain na, baldado na, kaya pa ba? Hindi na kaya kung pag-ibig lang ng tao. Pero kung ito ay pag-ibig ng Diyos, posible. Kaya nga tayo, nagpapakasal tayo Hindi lang sa wese. Papakasal tayo sa simbahan para ang pag-ibig ng tao, the human love, will be blessed by divine love. Amen? Kaya nga, meron ako isang istorya na napakinggan minsan, no? Isang magkapatid na isang magkapatid na nag-aaral. Nagtanong yung teacher, kambal ba kayo? Kasi parehas kayong 7 years old Di naman kayo magkamuka, parehas kayo ng apelyido. Sabi ng isa, opo, magkapatid po kami. Parehas nga po kami ng edad. Pero isa po kasi sa amin inampun lang. So tanong ng teacher, sino yung inampun sa inyo? Sagot naman ng isa, yan nga rin po yung tanong namin sa tatay namin Sino sa amin ang ampon? Pero ito po yung sagot ng tatay namin. Hindi niya na daw po matandaan kung sino ang ampon sa aming dalawa kasi mahal niya kaming parehas. Pantay ang pag-ibig niya sa aming dalawa. What a kind of love! What a kind of love na ibinibigay ng tatay doon sa dalawang yon. Hindi na sinisino, hindi na sinusukat, basta mahal rin niya yung isang inampon to the fact na nakalimutan niya na kung sino yung totoong ampon. Both of them were treated with love. Palagay ko, ganun ang tunay na pag-ibig. Yun yung pag-ibig na hinahanap sa atin. Yun yung identity na hinihingi sa atin ng Diyos. Kaya kung sakali man nahaharap tayo doon sa pintuan ng langit, make sure dala-dala mo ang iyong ID. Kasi sa langit, no ID, no entry. Amen.